mula Luzon, Visayas, Mindanao. Lagi kang una sa mga balita at impormasyon sa mas pinalakas na unang balita. Sa kayo po ay Pinsala. Ito na ang mga unang balita. Bumagsak ang bahagi ng kisame sa waiting area ng Bicol International Airport sa Daraga, Albay. Nagkalat ang debris mula sa ilang panel ng nasirang kisame. Ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, wala namang nasaktan sa insidente. Rumesponde raw ang mga tauhan ng paliparan para i-secure ang lugar. Nagsagawa na rin ng structural assessment ng airport engineering team. Isasaayos daw ang nasirang kisame oras na makumpleto ang safety clearance. Hindi pa raw tiyak ang galaw ng presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo ayon sa Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy. Sa panayam ng Super Radio DZBB, sinabi ni DOE OIMB o Director Attorney Rino Abad, hindi naging consistent ang presyo sa nagdaang 4 na araw ng trading. Naging taas-baba raw ito kaya hindi pa masabi kung may price hike o rollback sa susunod na linggo. Posible naman daw na kaunti lang ang galaw sa presyo ng petrolyo. Kaya diskarte ang ilang residente kung paano makakatipid ng tubig ngayong apektado sila ng service interruptions ng Maynilad hanggang June 30. Ang ilang negosyo naman gaya ng karinderya, natatambakan na raw ng mga hugasin. Live mula sa Bacoor, Cavite, may unang balita si Ma'am Alegre. Ma'am! Igan, good morning. Hanggang katapusan ng Hunyo ay may water service interruptions sa kalakhang bahagi ng Bacoor, pati sa ilang syudad ng Metro Manila. At ito ay kanya-kanyang diskarte yung mga residente rito kung paano mag-adjust dito. 24 oras bukas ang karinderya ni Andy Aguilar dito sa Barangay Talaba 3 sa Bacoor, Cavite. 24 oras din may kailangan hugasan ng mga plato at kubiertos. Pero paano na lang kung walang tubig? Sa abiso ng Maynilad, magkakaroon ng urgent service maintenance sa maraming lugar sa Bacoor, Imus at Kawit sa Cavite, maging sa maraming syudad ng Metro Manila. Mula alas 10 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga ang water service interruption. Ayon sa Maynilad, dahil yan sa urgent network maintenance at iba pang aktibidad para sa pagpapaganda ng kanilang serbisyo. Kaya si Andy, nag-igib na ng tubig para hindi maantala ang operasyon ng karinderya. Nagtitinda kami, naistakan kami mga dito, mga plato, siyempre ugasan. Doon pa kami nagigib sa labas, hirap. Ang kadikit nilang karinderya ni na Gigi, ganito rin ang problema. Natatampakan sila ng hugasin dahil kailangan magtipid ng tubig. Kailangan meron kami panghugas sa plato, tsaka sa karne, sa mga paglilinis po. Ang panaderya naman kung saan nagtatrabaho si Jen, residential property rin. Kaya hindi lang sa trabaho kailangan ng tubig, kundi sa pang-araw-araw nilang pangangailangan. Sa kusina, meron po kami, nag-ipon po kami sa kusina. Tapos, pag nagpapalit kami soft drinks, yan po kinukuha namin, ginagamit ko. Ayaw para lalagyan ng yelo. Opo. Igan, karaniwan naman daw mula alas 4 ng umaga hanggang alas 5 ng umaga, nanunumbalik na rin yung tubig sa gripo. Ito ang unang balita mula rito sa Bacoor, Cavite. Bam Alegre, GMA News. Samantala, random ang pamamaril sa San Jose National High School ng 2 children in conflict with the law. Batay sa resulta ng forensic examination na ginamit nilang mga baril. Posible namang maharap sa reklamong negligence ang kaanak ng 2 menor de edad na may-ari umano ng ginamit na baril sa krimen. Yan ang unang balita ni Rafi Tima. Mula sa mga pinagtaguan nilang classroom, nagpulasan palabas ng San Jose National High School sa Tacloban ng mga estudyante kasunod ng sunod-sunod na putok ng baril. Ang ilan, nagkubli sa bahay ni Stel Miranda. Unang-una ko po narinig yung sigawan ng mga bata. Pagkasigawan po kasi nila, lumabas po ako. Pagkalabas ko po, nakakasalubong ko po sila. Tapos sabi po agad nila sa akin, "Ate, tulong, papasukin niyo po kami. Meron po kasi namamaril." Sabi ko, "Ha? Kala ko po nung una may sunog." Alam mo po yung takot na po talaga sila. Nung nanginginig na po lahat ng katawan nila po na sobrang takot po na
parang pati ikaw may iyak sa kanila. Yung itsura po nila na yung takbo na wala po na po silang mga sapatos, nakamedyas na lang po. Yung po, grabe po yung mga mukha ng mga bata sa sobrang takot po. May hinimatay pa dahil sa takot at pagod. May dana polis, kalma na kamo, may dana polis. Ay nakamo. Sumailalim sa psychological first aid ang mga guro. Kabilang dyan si Teacher Evita na inalala ang huling pag-uusap nila ng nasawing estudyante na si Chris Lawrence. Tinulungan pa raw siya nitong magpasok ng mga gamit sa mismong street kung saan nagtapos ang kanyang buhay. Nung pagkalapag niya, sabi ko, thank you, Vic. Nagsagot pa siya na, thank you, ma'am. Parang sabi ko, ito yung tumutulong na, siya na nga yung tumulong, siya pa yung nagpapasalamat. At yun na yung last na nakausap niyo po siya? Yes po. Kaya sabi ko, parang... Sinulubong ng yakap ng mga guro ang bumbero si Fire Officer 2 Ludwig Eric Sosa. Siya at isang nakasibilyang pulis ang humuli sa 15 taong gulang na shooter. Isa siya sa maraming itinuturing nilang bayani. Tapos na ang forensic examination sa 2 baril na ginamit sa pamamaril, pati na sa bangkay at damit ng mga nasawi. Sa damit po kasi ng victim, pwede po natin makita doon ang indication ng possible distance, kung malapitan ba or malayo. Base sa resulta, lumalabas na galing sa malayo ang tama ng mga bala sa mga biktima. Indikasyong random ang pamamaril. Mga vital organs din daw ang tinamaan sa mga biktima na kanilang ikinamatay. Ayon sa hepe ng Philippine National Police, nakatakda na rin nilang kasuhan ng pulis na tita ng shooter na si alias Nash ng paglabag sa Article 365 ng Revised Penal Code o negligence dahil sa pagpapabaya na makuha ang kanyang service firearm. Ito rin ang posibleng ikaso sa lolo ng 15 taong gulang na shooter na nagmamayari naman umano ng kalibre 38 baril. Wala pa silang bagong pahayag. Ito ang unang balita. Rafi Tima, GMA News. Ilang araw matapos ang pamamaril ng 2 minor de edad sa eskwelahan sa Tacloban, may kumalat na banta ng panggugulo sa kalapit na bayan ng Tolosa sa Leyte. Ayon kay DILG Secretary Junvic Remulla, natanggap nila ang impormasyon tungkol sa kumakalat na banta mula kay Senador Bam Aquino. Rumesponde ang pulisya at natuntun ang 14 anyos na babaeng grade 10 student. Base sa ilang social media posts, manggugulo raw siya sa paaralan at naghanda raw kung sino man ang mababaril o masasaksak. Kinausap ng Department of Social Welfare and Development ng estudyante. Problema sa pamilya ang nakikitang dahilan ng DSWD. Sa kanyang mga post, wala naman daw access sa armas ang estudyante, pati ang kanyang pamilya. I-turn over na siya sa DSWD at nirelease din kalaunan. Ang Tolosa ay kalapit na bayan ng Tacloban kung saan nangyari ang school shooting nitong Lunes kung saan 3 ang nasawi. Sabi ni Remulla na pag-alaman ding mahiling maglaro ng violenteng online game ang estudyante. Tingin namin gusto gumawa ng copycat crime. Ayun ang delikado dito eh. Kasi nga nakikita sa video games na napakadali bumatay ng tao. Tingin nila, ay ginawa doon, kaya ko rin to. Pinatatawag bilang testigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang court sheriff na sinapak ni Duterte noong mayor pa siya ng Davao City. Pinatetestigo rin ng House Prosecution Team si Mary Grace Piatos. May unang balita si Tina Panganiban Perez. Noong July 2011, habang nakaupong mayor ng Davao City, sinapak ni Vice President Sara Duterte ang isang court sheriff na nagpapatupad ng demolition order noon sa lungsod. Ang sheriff, si Abe Andres, ay kasama ngayon sa listahan ng mga witness na isinumite ng House Prosecution Panel para sa impeachment trial ni Duterte. Sa pre-trial brief documents na isinumite ng prosekusyon at nakuha ng GMA News, sinabing ihaharap daw nila si Andres para patunayang may tendency ang bise na maging bayolente. Isa siya sa 8 witness kaugnay ng Article of Impeachment sa pagbabanta ni Duterte sa Pangulo, First Lady at dating House Speaker. Isa pang witness na nasa listahan ng prosekusyon. The name would read, tama po ba, Mary Grace Piatos? Piati? Ang pagkabasa ko, Piatos eh.
si Mary Grace Piatos. Pangalang nakapirma sa resibo para sa natanggap umanong pera mula sa confidential funds. Lumutang ito sa pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability noong 19th Congress nang imbestigahan ang tungkol sa umano'y maling paggamit ng pondo ng Office of the Vice President. Ang sabi ng Philippine Statistics Authority, wala silang record na may pinanganak na may ganitong pangalan. Negative record po for Mary Grace Piatos, Milky Sequoia at Kokoy Villamin. Tama po ba? Tama po, sir. Pero paano ngayon ipipresenta sa Senate Impeachment Court ang isang multo? If ever nakasama, if ever lang, no? Because we do not want to dwell on the witnesses to be presented. I am sure that it will be significant in proving the prosecution's case, no? Well, you remember that one of the findings of the Committee on Good Government and Public Accountability is the recipients are not fictitious, are fictitious personalities, no? So, possible to dwell on that. Yung existence or non-existence po ni Mary Grace Piatos, yung pong smoking gun, kung talaga nga bang tama o mali, yung pong paggamit ng confidential funds. Tumanggi si Luistro na kumpirmahin kung kasama nga si Mary Grace Piatos sa listahan nila ng witnesses. Bawal kasi nilang talakayin ang merito ng kaso. Kasama rin sa mga inilistang witness ng prosekusyon ang miyembro ng Duterte legal team na si Attorney Michael Powa. Dating nagsilbi si Powa sa ilalim ni Duterte bilang spokesperson ng Department of Education. I don't have any problems with that. Pwede naman because lalo na kung ang tatanungin naman nila ay matters that are not pertaining to my role as counsel of the Vice President. Nakalista rin si Ramil Madriaga na nagpakilalang dating aide at umano'y bagman ng bise para tumestigo sa inilahad na niya sa House Committee on Justice na pag-deliver ng confidential funds ng OVP sa ilang individual. Attorney Reynold Munsayak, dating spokesperson ng OVP, na nakita raw ni Madriaga na nasa bar kung saan nag-deliver si Madriaga ng pera. At Attorney Zulaika Lopez, Chief of Staff sa OVP. Para sa article of impeachment tungkol sa umano'y unexplained wealth ng bise, kasama sa mga inilistang witness ng prosekusyon, si dating Senator Antonio Trillanes IV, Ombudsman Jesus Crispin Remulla, at dating overall Deputy Ombudsman Melchor Carandang na nag-imbestiga sa bank accounts at mga transaksyon ng bise at ama nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Well, I'm sure you have listened to the testimony of former Senator Antonio Trillanes, and there was mention in his testimony before the Committee on Justice of the role or participation of Attorney Carandang. That's about all I can say at this time. Ipipresenta rin ng prosekusyon ang SALN o Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ng bise mula noong mayor at vice mayor pa siya ng Davao City hanggang sa maupo siya sa Office of the Vice President. Pero kine-question ito ng mga abogado ng bise dahil hindi naman daw impeachable official ang bise noong mayor at vice mayor ito. Kontra ng prosekusyon. First of all, integrity is a continuing requirement. And of course, when we speak about impeachable offenses, that relates to the fitness of the officer to occupy that particular position. Tinukoy ni Representative Chel Jokno ang kaso ni dating Chief Justice Maria Lourdes Sereno. Ang pinag-usapan doon ay hindi naman yung mga nagawa o sinabing ginawa niya nung siya ay umupo na bilang justice. Those were allegations regarding what she did or did not do way before she became a justice of the Supreme Court. So kung yun ay relevant sa kaso niya, bakit hindi siya magiging relevant dito sa atin? Para sa article of impeachment tungkol sa umano'y panunuhol ng bise sa ilang opisyal ng DepEd, kasama sa mga inilistang witness ay sina dating DepEd Undersecretary Gloria Mercado at DepEd Director Resty Osias na nakatanggap umano ng mga sobrang may cash. Sa pre-trial brief naman ng defense team na nakuha ng GMA News, kasama sa nakalista rin bilang witness sina Ombudsman Jesus Crispin Remulla, Ramil Madriaga, NBI Director Melvin Matibag,
at dating Senador Antonio Trillanes IV para pabulaanan ang articles of impeachment laban sa bise. Gayun din sina dating Executive Secretary Lucas Bersamin at dating Budget Secretary Amena Pangandaman, mga opisyal ng Anti-Money Laundering Council, Commission on Audit, Securities and Exchange Commission, Bureau of Internal Revenue, Philippine Statistics Authority at iba pa. Ito ang unang balita. Tina Panganiban Perez, GMA News. Matapos sa 5 araw, natapos na ang pre-trial conference para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Natapos na rin ang pagmamarka ng prosecution panel at defense team sa mga ebidensya. Nauna na rito ay minungkahi ng prosecution na buksan ang selyadong kahon na naglalaman ng tax records ang bise at kanyang mister na si Man Scarpio at markahan bilang ebidensya. Ngayong araw, magsusumite ng formal na sagot ang mga abogado ng bise tungkol dito. Talagang panawagan ho namin, buksan po ito. No? Kumbaga, it doesn't need yung pong sinasabing exceptions doon po sa code po ng BIR para mabuksan po ito pong box po na ito. Sapat-sapat na yung pong kapangyarihan ng Senate Impeachment Court para buksan po ito pong BIR box. We will give our response through an official response that we will be filing. I will not preempt talaga po. Ang gagawin namin, we will file a comment. Ayon naman sa Clerk of Court, ang impeachment court ang magdedesisyon kung bubuksan o hindi ang kahon. Pagkatapos ng pre-trial conference, sunod na hintayin ang pre-trial order. July 6, inaasahan magsisimula ang mismong paglilitis. Sandaan at 88 ang huling bilang ng nasawi sa magkasunod na magnitude 7.2 at 7.5 na lindol sa Venezuela. Ayon sa isang opisyal ng Venezuela, mahigit 1,500 ang dinala sa ospital pagkatapos ng 2 lindol. 250 gusali ang gumuho o napinsala kung saan 200 tao ang natrap. Patuloy pa ang rescue operations doon. Nagpaabot naman ng pakikiramay si Pangulong Bongbong Marcos para sa mga naapektuhan ng lindol sa Venezuela. Nakikisaan niya ang Pilipinas sa kanila at umaasa sa kaligtasan at pagbangon ng mga komunidad na nilindol. Patuloy naman ang pagmonitor ng Department of Foreign Affairs sa sitwasyon doon. Wala raw silang natatanggap na ulat kung may Pilipinong naapektuhan. Batay sa datos ng DFA, 74 ang Pilipinong naninirahan sa Venezuela. Are wedding bells ringing for Kapuso couple Julie Ann San Jose at Raver Cruz? Ooh, what? Agree or disagree? Magpapakasal na kami in 2027. Kaya ako nag-agree dito, boy, kasi hindi ko alam yung timeline, pero alam ko naman na si Julie na yung mapapangasawa. Tama naman. So on the spot na tanong ni Tito Boy, diretsong nag-agree sina Julie at Raver tungkol sa posibleng kasalan sa 2027. For the kilig naman ang fans sa sagot ng dalawa. Pati kami rito kinilig eh. Mapapanood ang Julie Ver bilang Clash Master sa bakbakan ng boses ng kabataan sa The Clash Teens. Tuwing linggo yan, 7:15 p.m. dito sa GMA. Sobrang bagay sila talaga, no? Matchmate? Mula sa itsura hanggang sa temperament, diba? Parang ang ganda-ganda.